Sinabi nila na makasarili ako dahil nawala ang pera. Sinabi ko na magnanakaw sila dahil kinuha nila ito sa aking mag-aanak. Ang pangalan ko ay Lourdes Reyes at natutunan ko ang halaga ng katapatan sa pamilya nung araw na pinanuod ko ang aking kapatid na lumabas sa hospital room ang aking anak nang hindi lumingon. Isang Martes hapon sa San Diego, yung uri kung saan ang coastal breeze ay masyadong banayad para sa nangyayari sa lubeng magaputing dingding. Ang aking bunso, si Miguela, ay 8 taong gulang, 3 araw na siyang nilalanyad. Ang mga doktor ay nag-uusap tungkol sa mga tests, specialists, mga salitang nagpalamig sa aking tiyan. Pneumonia, possible complications, insurance na hindi sasaklaw sa kalahati nito. Nakaupo ako sa plastic chair na iyon, ang aking phone ay tumutunog sa aking kandungan. Mga text mula sa aking kapatid, sa aking ina, sa aking pinsan. Lahat sila ay nagtanong ng parehong bagay. Nasaan ang pera? Lourdes? 6 na buwan ang nakalipas, nanalo ako sa lottery. Hindi yung malaki, hindi yung daang-daang milyong dolyar. Pero sapat. 2.4 na milyong dolyar pagkatapos nga buwis. Sapat para umalis sa aking trabaho sa packaging plant. Sapat para bumili ng bahay na may bakuran para sa aking maanak. Sapat para isiping sa unang pagkakataon sa aking buhay na ligtas kami. Binigyan ko ang aking pamilya na lahat ang hinihingi nila. Ang aking kapatid ay nanggangailangan ng 50,000 dolyar para iligtas ang kanyang nabibigong restaurant. Inilipat ko ito sa parehong araw. 2. Ang aking ina ay gustong magpalit ng bubong. Tapos na, nawalan ang trabaho ang asawa ang aking pinsan. Binayaran ko ang kanilang renta ang 4 na buwan. Ang aking kapatid na babae ay gustong bumalik sa pag-aaral. Binayaran ko ang kanyang tuition ng buo. Akala ko ay mapagbigay ako. Akala ko ay ginagawa ko ang dapat gawin ng pamilya. Mali ako. Nang magsimulang umabot ang mga medical bills, nang umakyat ang treatment costs ni Miguela, nang higit sa 6 na numero, nang sa wakas ay kinailangan kong magsabing hindi sa panggalawang kahilingan ang aking kapatid, nagbago ang lahat. Tumigil sila sa pagsagot sa aking mga tawag. Sinabi sa akin na aking ina na ako ay walang pananagutan. Sinabi na aking kapatid na dapat ay nagplano ako ng mas mabuti. Ang aking kapatid na babae, ang isa na ang buong nursing degree ay binayaran ko, tiningnan ako sa mata at sinabi, ikaw ay gumawa ang iyong mga pagpili ate, ngayon harapin mo ang mga iyon. Nakaupo ako sa tabi ng hospital bed ni Miguela, pinagmamasdan ang kanyang maliit na dibdib na tumaas at bumaba sa ilalim ng manipis na kumot at napagtanto ko ang isang bagay, ang pera ay wala na. Karamihan nito. Hindi dahil ako ay walang ingat. Dahil mabait ako. Pero ang kabutihan natutunan ko ay walang lugar sa isang pamilyang nakikita kabilang bank account sa halip na tao. Inabot sa akin na aking anak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay napakalit, napakainit. Bulong niya, Mama, darating ba sila para bisitahin ako? Ngumiti ako. Nagsinungaling ako. Baka bukas anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagtitiwala sa akin sa paraang ginagawa ng mga bata. Nang gabing iyon, umuwi ako sa aming maliit na apartment. Ang bahay na binili ko, ang isa na may bakuran, ibinenta ko ito 2 buwan na ang nakalipas para bayaran ang unang round ng hospital expenses. Ang aking anak na lalaki, si Rafael, ay 30 taong gulang. Nakaupo siya sa mesa ng kusina, gumagawa ng homework sa ilalim ng kumukurap na overhead light. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Alam niya na. Tumingin siya sa akin. Nagdala ba si tita na pagkain? Umiling ako. Tumango siya, parang inasahan niya na. Parang tumigil na siyang umasa ng kahit ano mula sa kanila. Binuksan ko ang aking phone. Nag-scroll sa mga mensahe. Ang aking kapatid ay nag-block sa akin. Ang huling text, niya aking ina ay nagsabi, pinagpala ka at sinayang mo ito. Huwag kang lalapit sa amin. Na umiyak. Naupo ako. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang ang mga salitang iyon
hanggang sa tumigil silang magmukhang wika at nagsimulang magmukhang ebidensya. Umuwi si Miguela 1 linggo pagkatapos. Ang treatment ay gumana, salamat sa Diyos. Pero ang magabil ay hindi tumigil. Kumuha ako ng 2 trabaho. Ibinenta ko ang lahat na hindi nakapako. Tumawag ako sa aking pamilya ng huling beses. Sumagot ang aking ina. Narinig ko ang aking kapatid na tumatawa sa background. Mama, sabi ko, kailangan ko ng tulong. Kahit ngayong beses lang. Kailangan ni Miguela ang follow-up care. Humihingi ako. Dapat ay nag-ipon ka ang iyong pera, Lourdes. Dapat ay naging mas matalino ka. Naputol ang linya. Nakatayo ako sa aking kusina, hawak ang isang phone na walang natitirang maibibigay sa akin, at napagtanto ko ang isang bagay. Ang sistema ay hindi makakatulong sa akin. Ang batas ay hindi nagmamalasakit na ang aking pamilya ay kinuha ang aking pagkamapagbigay at ginawa itong sandata. Ang hospital ay hindi nagmamalasakit na ako ay nalulunod. Ang mundo ay hindi nagmamalasakit na ang aking mag-aanak ay nanonood sa akin na sumisira, pero ako ay nagmamalasakit. Sapat ang pagmamalasakit ko para tumigil sa paghiling. Sapat ang pagmamalasakit ko para magsimulang mag-alala. Bawat wire transfer, bawat resibo, bawat text message, kung saan nanggako silang babayaran ako, kung saan sumumpa silang ito ay pautang lamang, kung saan sinabi nilang ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya. Naupo ako sa mesang iyon, sa tapat ni Rafael, at binuksan ko ang aking laptop. Mama, tanong niya, ano ang ginagawa mo? Hindi ako tumingin. Nagahanda, sabi ko. Hindi siya nagtanong kung para saan. 30 siya. Naunawaan niya na. Kung gusto nilang tratuhin ako na parang utang ko sa kanila ang lahat, ipapakita ko sa kanila kung ano talaga ang utang nila sa akin. At sisiguraduhin kong hindi malilimutan ang aking maanak ang pagkakaiba sa pagitan ng pamilya at mga magnanakaw. Ang magamata ni Rafael ay nanatili sa akin. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang tanong na nakabitin sa pagitan namin. Binuksan ko ang aking email. Ang aking magadaliri ay mabilis na gumalaw. Tumatipe bago ako mahuli ang pag-aalinlangan. Subject, Financial Documentation Request. Ang unang email ay pumunta sa aking bangko. Kailangan ko ng bawat transfer, bawat withdrawal, bawat piraso ng patunay na nagpapakita kung saan napunta ang aking lottery winnings. Magapetsa, magahalaga, magapanggalan ang tumanggap. Ang pangalawang email ay pumunta sa abogado na tumulong sa akin na mag-set up ng trust fund pagkatapos kong manalo. Ang kanyang panggalan ay Attorney Marcus Chen. Binalaan niya ako tungkol dito. Sinabi niya, hihingi ang pamilya. Magtakta na maghahangganan ngayon, hindi ako nakinig. Nagsulat ako, kailangan kong pag-usapan ang mga loan recovery options. Urgent. Nagsara ng textbook si Rafael. Mama, hahabla mo ba sila? Tiningnan ko ang aking anak, 30 taong gulang at nag-iisip na parang taong nabigo ng masyadong maraming beses. Susubukan ko munang makipag-usap, sabi ko. Tumango siya. Pero ang kanyang mukha ay nagsabi na hindi sinabi ni kanyang bibig. Hindi gagana ang pag-uusap. Ipinadala ko ang mga email. Ang laptop screen ay nagniningning sa madilim na ilaw ng kusina. Tumunog ang aking phone. Isa itong text mula sa aking pinsan, si Maricel. Ang isa na ang renta ay binayaran ko ang 4 na buwan. Narinig kong nahihirapan ka. Siguro dapat ay naisip mo yan bago ka gumastos ng ganyang kalaki. Ang aking panga ay humigpit. Hindi ako tumugon. Isa pang tunog. Ang aking kapatid, si Eduardo, huwag kang lalapit sa amin para humingi na pera. Ikaw ang gumawa ang iyong kama. Ibinaba ko ang fono. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pero hindi dahil sa takot. Dahil sa isang bagay na mas malamig. Isang bagay na mas matalim. Tumayo si Rafael. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Halos hindi pa siya teenager. Pero nakatayo siya doon na parang sinusubukan niyang protektahan ako. Hindi nila ibibigay. Mama, alam kong tama siya. Pero kailangan kong subukan. Kailangan kong ipakita sa aking mga anak na ginawa ko ito sa tamang paraan muna.
Kinabukasan ng umaga, tumawag ako sa tanggapan ni Atty. Chen. Sinabi ng kanyang assistant na makikita niya ako sa Biyernes. 3 araw ang layo. Kinuha ko ang appointment. Tumawag ako sa restaurant ng aking kapatid. Hindi siya sumagot. Nag-iwan ako ng voicemail. Eddie, ako ito. Kailangan kong pag-usapan ang perang binigay ko sa iyo. Alam kong sinabi mong pautang ito. Mayroon akong mag-text. Kailangan ko lang na mag-set up ka nga payment plan. Tawagan mo ako. Hindi niya ginawa. Tumawag ako sa aking ina. Sumagot siya sa ika-4 na ring. Mama, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pera. Naging malamig ang kanyang boses. Anong pera? Ang perang ibinigay ko sa lahat. Mayroon akong mga medical bills. Ang follow-up appointments ni Miguela. Kailangan ko ng tulong o kailangan kong ibalik ang ilan. Katahimikan. Pagkatapos ay tumawa siya. Talaga namang tumawa. Lourdes, ibinigay mo ang perang iyon bilang regalo. Hindi mo basta ibabalik ang mga regalo dahil mahina ka sa pera. Mayroon akong mga text, Mama. Sinabi ni Eddie na pautang ito. Sinabi ni Maricel na babayaran niya ako. Kapag nakahanap ng katrabaho ang kanyang asawa, magasalita lang iyon, anak. Sa palagay mo ay mahalaga sa hukom ang magasalita. Ang aking dibdib ay humigpit. Kaya, hindi mo ako tutulungan. Hindi ko sinabi yan. Lumambot ang kanyang boses pero hindi ito init. Awa ito. Sinasabi ko na kailangan mong maging realistic. Mayroon kang blessing at hindi mo ito pinrotektahan. Ikaw ang may kasalanan. Naputol ang linya. Naupo ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa dingding. Lumitaw si Rafael sa pintuan. Ano ang sinabi niya? Hindi ako makasagot sa kanya. Lumapit siya at naupo sa tabi ko. Hindi kami nagsalita ng kahit ano. Naupo lang kami doon, sa katahimikan, sa pag-unawa na sinubukan ko at ang pagsubok ay walang kahulugan. Dumating ang Biyernes. Pumasok ako sa tanggapan ni Atty. Chen na nakasuot ng gatanging profesional na damit na mayroon pa ako. Itim na blusa, kulay abong slacks, sapatos na binili ko para sa lottery press conference nung panahon na akala ko ang pagkapanalo ng pera ay nangangahulugang nanalo ako ang tunay na bagay. Si Marcus Chen ay nasa kanyang 50 taong gulang, kulay abo na sa sentido, matalas ang magamata. Nakipagkamay siya sa akin at itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Lourdes, mabuti na makita ka muli. Kahit sana ay sa mas magandang kalagayan. Naupo ako. Kailangan kong malaman kung makukuha ko ang aking pera. Sumandal siya sa kanyang upuan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ginawa ko. Sinabi ko ang lahat. Ang magahalaga. Ang magapangako. Ang magatext. Ang katahimikan. Nang humingi ako ng tulong. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya. Mayroon ka bang nakasulat na kontrata? Wala, mga text messages lang. May pumirma ba ang promissory notes? Umiling ako. Tiniklad niya ang kanyang magakamay sa mesa. Lourdes, magiging tapat ako sa iyo. Legally, ito ay komplikado. Kung wala kang maganilagdang kasunduan, ito ay iyong salita laban sa kanila. Kung sinasabi nilang regalo ang pera, hindi iyon pautang, mahihirapan kang patunayan ito. Pero mayroon akong magatext. Ang magatext ay maaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ang isang magaling na abogado ay makikipag-argue na ang magapariralang tulad na babayaran kita ay ma-expression ng pasasalamat, hindi contractual obligations. Naramdaman kong bumagsak ang sahig sa ilalim ko. Kaya walang magagawa ako? Naghesitate siya. Maari kang mag-file ng civil suit. Subukang mabawi ang ilan. Pero magiging mahal ito. Court fees ang aking magabayad at kahit manalo ka, ang pagkolekta ang hatol ay isa pang labanan. Kung wala silang assets, hindi mo makikita kahit piso. Tinitigan ko siya. Kaya pinoprotektahan ng batas ang mga ito. Ang batas ay pumoprotekta sa mga taong nagdokumento ng bagay ng tama. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanggihina, pero pinamdar ko ang mga ito. Salamat sa iyong oras. Lourdes. Hinte. Tumayo rin siya. Alam kong hindi ito ang gusto mong marinig, pero mayroon ka pang magapagpipilian.
Maari kang subukan ang medyasyon, family court, small claims para sa ilan sa mas maliliit na halaga, at gaano katagal iyon, mga buwan, baka mas matagal. Tumango ako. Ang aking anak ay walang mga buwan. Lumabas ako ay kanyang tanggapan. Ang pinto ay nagsara sa aking likod na mahinang klik. Sa labas, ang San Diego Sun ay masyadong maliwanag. Ang hangin ay masyadong malinis. Ang lahat ay tila mali. Naupo ako sa aking kotse sa parking lot. Hindi ko sinimulan ang makina. Naupo lang ako doon, magkakamay sa manibela, nakatingin sa wala. Tumunog ang aking phone. Isang text mula sa Hospital Billing Department. Ang iyong account ay past due. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para mag-set up ng payment plan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang sistema ay hindi makakatulong sa akin. Ang batas ay hindi makakatulong sa akin. Ang sistema ay hindi makakatulong sa akin. Ang aking pamilya ay hindi makakatulong sa akin. Kaya tutulungan ko ang aking sarili. Binuksan ko ang aking phone. Kinuha ko ang text thread sa aking kapatid. Nag-scroll ako sa bawat mensahe, bawat pangako, bawat kasinunggalingan na nakatago bilang pasasalamat. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking email. Nagsimula ako ng bagong folder. Pinanggalanan ko itong evidence. Nag-download ako ng bawat bank statement, bawat wire transfer confirmation, bawat resibo. Kumuha ako ng mga screenshot ng bawat text message, bawat voicemail transcription. Gumawa ako ng listahan. Mga pangalan, mga halaga, mga petsa. Eduardo Reyes, $50,000, restaurant investment, nang akong pagbabayaran sa loob ng 2 taon. Maricel Santos, $12,000, rent assistance. Sinabi na babayaran niya ako kapag may trabaho na ang kanyang asawa, ang aking ina, Teresita Reyes. $8,000, bagong bubong. Tinawag itong pautang. Sa harap ng mga saksi, ang aking kapatid na babae, Camila Reyes. $32,000, nursing school tuition. Nag-text sa akin, babawin ko ito sa iyo, ate. Pangako, nagpatuloy ako. Bawat pinsan, bawat pabor, bawat dolyar na ibinigay ko na naniniwala ako na bumubuo ang isang bagay. Nang matapos ako, ang kabuuan ay nakaupo sa ilalim ng spreadsheet tulad ng kutsilyo. $173,000. Wala na, habang ang aking anak ay nanggangailangan ang gamo na hindi ko kayang bilhin. Nag-save ako ng file. Nag-backup ako. Nag-print ako ng kopya. Pagkatapos ay naupo ako sa aking kotse sa parking lot na iyon at gumawa ako ng desisyon. Kung gusto nilang magkunwaring binigyan ko sila ng mga regalo, ipapalala ko sa kanila kung magkano ang mga regalo. Kung gusto nilang magkunwaring wala silang utang sa akin, ipapakita ko sa kanila kung ano ang hitsura ng utang. At kung akala nilang mawawala ako ng tahimik, nagpapasalamat sa kung anong mga piraso ng dignidad ang iniwan nila sa akin. Mali sila. Sinimulan ko ang makina. Umuwi ako. Naghihintay si Rafael sa living room. Tumingin siya nang pumasok ako. Ano ang sinabi ng abogado? Ibinaba ko ang aking purse. Tiningnan ko ang aking anak at sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi niya na hindi tayo tutulungan ng batas. Ang mukha ni Rafael ay hindi nagbago. Parang alam niya na. Kaya ano ang gagawin mo? Hindi ako sumagot kaagad. Pumunta ako sa kusina. Nagbuhos ako ng baso ng tubig. Uminom ako ng dahan-dahan. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya. Papakasisihin ko sila na sana ay tinulungan nila ako ng mahinahon kong hiningi. Lumaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot. Dahil sa ibang bagay. Pag-asa. Kinuha ko muli ang aking laptop. Binuksan ko ang folder na nakalabel na evidence at nagsimula akong sumulat. Hindi email sa isang abogado, hindi pagsusumamo sa aking pamilya, isang plano. Kumukurap ang kursor sa blankong dokumento. Tinitigan ko ito, ang aking mga kamay ay nakahawak sa keyboard. Kumuha si Rafael ng upuan at naupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, naghintay lang siya. Nagsimula akong
Type. Hakbang isa. Ay dokumento ang lahat. Mayroon na ako ang mga bank statements, ang mga text messages, ang mga email. Pero kailangan ko ang gi-cheat pa. Kailangan ko ang gi-konteksto. Kailangan ko ang gipatunay na hindi ito magaregalo, na ito ay magapanggakong ginawa at binasag. Binuksan ko ang aking phone at nag-scroll pabalik sa aking mga mensahe kay Eduardo, lampas sa kamakailang katahimikan, lampas sa galit. Hanggang sa 6 na buwan na ang nakalipas, nang unang sinabi ko sa kanya na nanalo ako, nandun. Ang kanyang unang mensahe matapos kong sabihin sa kanya ang balita, "Ate, masaya ako para sa iyo. Kung gusto mong tulungan ang pamilya, nandito kami." Hindi ko hihilingin, pero nahihirapan ang restaurant. Kung makakapautang ka, babayaran kita with interest. Pautang. Sinabi niya pautang. Kumuha ako ng screenshot. Nagsabi ako sa evidence folder. Nagpatuloy akong mag-scroll. Ang mga mensahe ni Maricel, Lourdes, pagpapalaka. Kung makakatulong ka sa amin ng renta hanggang makahanap ng trabaho si Dante, sisiguraduhin kong babayaran ka namin. Bawat sentimo, screenshot, save. Ang aking kapatid na babae, si Camila. Ate, alam kong marami itong hilingin pero nursing school ang aking pangarap. Kung makakapautang ka ng tuition, babayaran kita kapag nagtratrabaho na ako. Pangako. Screenshot. Save. Ang voicemail nga aking inamula 4 na buwan ang nakalipas. Pinatugtog ko ito sa speaker. Lourdes, si mama ito. Tumutulo muli ang bubong. Alam kong may pera ka na ngayon. Ito ay pautang, ha? Babayaran kita unti-unti. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Nag-record ako nga voicemail. Nagsabi ako nga audio file. Lumapit si Rafael sa screen. Lahat sila ay nagsabi na pautang ito. Kaya bakit kumilos sila na parang hindi? Tiningnan ko siya. Dahil ang mga tao ay nagsusulat muli ng kasaysayan kapag akma ito sa kanila. Nagpatuloy akong maghukay. Binuksan ko ang aking mga bank records at cross-referenced ang bawat transfer sa mga petsa ng mga text messages. Bumuo ako ng timeline. Pebrero 10, nag-text si Eduardo na humihingi na pautang. Pebrero 12, naglipat ako ng $50,000. Marso 3, humingi na tulong si Maricel. Marso 5, nagpadala ako ng $12,000. Abril 18, humingi na tuition si Camila. Abril 20, $32,000. Naipadala. Ang pattern ay malinaw. Tuwing may humiling, nagbigay ako. Tuwing nanggako sila, naniwala ako. Gumawa ako ng pangalawang dokumento. Isang spreadsheet. Magapanggalan sa isang column. Magahalaga sa isa pa. Magapetsa. Magapanggako. Magalink sa ebidensya. Itinuro ni Rafael ang screen. Paano? Si Tito Ben, ang aking bunsong kapatid, halos nakalimutan ko na. Kinuha ko ang kanyang mga mensahe. Humingi siya ng $5,000 para ayusin ang kanyang kotse. Sinabi na emergency. Sinabi na babayaran niya ako sa katapusan ng buwan. 5 buwan na ang nakalipas. Idinagdag ko siya sa listahan. Tumunog ang aking phone. Isang notification mula sa Facebook. Nagpost ang aking pinsan na si Maricel ng Larawan. Ang kanyang pamilya sa isang restaurant, nakangiti. Ang caption ay, "Blessed to finally take the kids out for a nice dinner." Tinitigan ko ang larawan. Ang restaurant ay mukhang mahal. Mga wine glasses sa mesa. Steak sa mga plato. Hindi niya ako mababayaran, pero kaya niyang gastusin ito. Kumuha ako ng screenshot. Nag-save ako sa folder na nakalabel na social media evidence. Pumunta ako sa page ni Eduardo. Nag-post siya nung nakaraang linggo. Larawan ng bagong espresso machine sa kanyang restaurant. Ang caption, "Upgrading the cafe. Big things coming." Malaki ang mga bagay. Gamit ang aking $50,000. Screenshot. Save. Ang page ni Camila. Nagpost siya 2 araw na ang nakalipas. Selfie sa scrubs. First day as an RN. Dreams do come true. Pangarap na binayaran ko. Screenshot. Save.
Pinanuda ko ni Rafael habang nagtratrabaho. Mama, okay ka lang ba? Hindi ko alam kung paano sagutin iyon. Hindi ako okay. Pero nakafocus ako. At ang focus ay mas maganda kaysa sa paglubog. Okay lang ako, anak. Hindi siya naniwala sa akin, pero hindi siya nag-push. Nagpatuloy akong mag-scroll. Nakahanap ako na higit pa. Magapos tungkol sa mga bakasyon, magabagong telepono, mga shopping trips. Bawat isa sa kanila ay namumuhay na magabuhay na hindi nila kayang gastusin nang walang aking pera. Habang binenta ko ang aking bahay para panatilihing buhay ang aking anak, nag-save ako ng lahat. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko binalak. Nagbukas ako ng bagong browser tab. Nag-search ako paano mag-file ng small claims lawsuit sa California. Nag-load ang mga resulta. Binasa ko ang mga kinakailangan, ang mga limitasyon. Ang small claims court ay kayang hawakan hanggang $10,000 bawat kaso, kahit ano sa itaas niyan ay nanggangailangan ng civil court. Ginawa ko ang math. Maari akong mag-file ng mga hiwalay na klame laban sa bawat isa sa kanila para sa mas maliliit na halaga. Para sa mas malalaking suma, kailangan kong pumunta sa civil court na nanggangahulugang mas maraming oras, mas maraming pera, mas maraming pangganib, pero ito ay isang bagay. Nag-bookmark ako ang page. Pagkatapos ay nag-search ako, Public Records San Diego County, Property Records, Business Licenses, Tax Filings. Kung patunayan ko na may kakayahan silang bayaran ako, kailangan kong malaman kung ano ang pag-ari nila. Nahanap ko ang restaurant license ni Eduardo. Aktibo pa rin ito. Ang negosyo ay nakarehistro sa ilalim ng kanyang panggalan. Walang bankruptcy filings, walang magalyeng. Mayroon siyang assets. Nahanap ko ang employment records, ang asawa ni Maricel sa pamamagitan ng LinkedIn. Nagsimula siya ng bagong trabaho 3 buwan na ang nakalipas. Construction supervisor. Magandang sahod, mayroon silang kita. Nahanap ko ang nursing license ni Camila, bagong ibinigay. Ang kanyang employment ay nakalista sa isang hospital sa Chula Vista. Mayroon na siyang sahod. Bawat isa sa kanila ay may paraan para bayaran ako. Pinili lang nilang huwag. Ang boses ni Rafael ay sumira sa aking focus. Mama, gabi na. Tiningnan ko ang orasan. Lampas na ang hating gabi. Hindi ko man lang napansin. Hindi. Aura, infa. Dapat matulog ka, anak. Ikaw din. Tumango ako, pero hindi ako gumalaw. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Tumayo siya, naghesitate. Pagkatapos ay hinalikan ang tuktok na aking ulo. Good night, Rafael. Pumunta siya sa kanyang kwarto. Ang pinto ay nagsara ng mahinahon. Nakaupo ako mag-isa sa kusina. Ang liwanag na laptop screen ay humaharap sa akin. Binuksan ko ang aking email. Nagdraft ako ng mensahe. To Eduardo Reyes, Maricel Santos, Camila Reyes, Benjamin Reyes, Teresita Reyes. Subject, Loan Repayment Request. Ang aking mga daliri ay nagpose sa mga susi. Maari kong ipadala ito. Maari akong magtanong ng isa pang beses. Bigyan sila na isa pang pagkakataon na gawin ang tama. Pero alam ko na kung ano ang mangyayari, pababayaan nila ito o mas masahol pa, tutuksuhin nila ako sa pagtatanong. Binura ko ang draft. Sa halip, nagbukas ako ng bagong dokumento. Pinanggalanan ko ito, demand letter. Binanggit ni Attorney Chen ito. Isang formal na demand letter na ipinadala sa pamamagitan ng certified mail na nagdodokumento ang utang at humihiling ang pagbabayad sa loob ng tiyak na time frame. Kung tumangging sila, ito ay magpapalakas ang aking kaso sa korte. Nagsimula akong sumulat. Kay Eduardo Reyes, noong Pebrero 12, nakatanggap ka ng wire transfer na $50,000 mula sa akin. Sa iyong text message na nakatala noong Pebrero 10, tinukoy mo ang halagang ito bilang pautang at nanggakong babayaran kasama ang interest. Hanggang ngayon, hindi ka pa gumawa ng kahit anong bayad sa utang na ito. Ang liham na ito ay nagsisilbing formal na pabatid na hinihiling ko ang buong pagbabayad ng $50,000 sa loob ng 30 araw. Kung hindi ka tumugon o
o gumawa ng payment arrangements, magpapatuloy ako ng legal action para mabawi ang buong halaga kasama ang interest at court costs. Nagsulat ako ng parehong liham para sa bawat isa sa kanila. Nagpersonalize ako ng mga halaga. Binanggit ko ang magatiyak na mensahe. Pinanatili kong profesional, malamig, factual ang tono. Nang matapos ako, nagsabi ako ng 5 liham. Pagkatapos ay napansin ko ang isang bagay. Ang liham, aking ina ay iba. Hindi siya direktang humingi na pera. Binanggit lang niya ang bubong at nag-alok ako. Walang text kung saan explicitly niyang tinawag itong pautang. Pero mayroon ng voicemail. Pinatugtog ko ito muli. Ito ay pautang, ha? Babayaran kita unti-unti. Ang kanyang boses. Ang kanyang magasalita. Mayroon akong patunay. Nag-update ako nga kanyang liham para i-reference ang voicemail. Nag-attach ako nga transcript. Pagkatapos ay sumandala ko. 5 liham. 5 tao. $173,000. Ipapadala ko ito bukas. Certified mail. Return receipt requested. Para hindi nila may dahilan na hindi nila natanggap at kapag tumanggi sila dahil tatanggihan nila, mayroon na akong lahat ng kailangan ko. Nagsara ako ng laptop. Ang aking mga kamay ay nanginginig muli, pero sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa galit. Dahil sa isang bagay na mas matalim, katiyakan. Tumayo ako. Pumunta ako sa kwarto ni Miguela. Natutulog siya. Ang kanyang pahinga ay mahinahon at pantay. Ang medication ay gumagana. Gumagaling siya. Hindi ko hahayang mawalan niya iyon. Hindi ko hahayang magdusa ang aking mag-aanak dahil masyadong akong nagtitiwala. Pumunta ako sa aking sariling kwarto. Humiga ako sa dilim. Nakatingin sa kisame. Bukas, ipapadala ko ang magaliham. At pagkatapos ay maghihintay ako. Hindi para gawin nila ang tama, kundi para patunayan nila sa huling pagkakataon na hindi nila kailanman gagawin. Dahil kapag ginawa nila iyon, hindi na ako hihingi. Kukunin ko. Bumangon ako, umalis ako sa kama at bumalik sa kusina. Ang laptop ay nandun pa rin, naghihintay. Binuksan ko ito. Ang mga demand letters ay nakatitik pabalik sa akin mula sa screen. 5 liham. Pero ang pagpapadala ng mga ito ay hindi sapat. Kailangan ko ang backup. Kailangan ko ang mga taong makakatulong sa akin na magnavigate sa kung ano ang susunod. Kinuha ko ang aking contact list. Nag-scroll ako lampas sa mga panggalan aking pamilya nang hindi tumitigil. Pagkatapos ay nahanap ko ito. Diana Mercado. Nagtrabaho kami ng magkasama sa packaging plant. Nag-quit siya 1 taon bago ako. Bumalik sa pag-aral. Naging paralegal. Hindi kami nag-usap ng ilang buwan. Pero laging tapat siya sa akin. Walang pampalubag-lub. Walang maling kaaliwan. Nagbukas ako ng text message. Diana, si Lourdes ito. Kailangan ko ng payo. Legal advice. Maaari mo ba akong tawagan kapag may oras ka? Nagsend ako bago ako mag-isip muli. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. 3 tuldok ang lumitaw. Pagkatapos, tatawagan kita ngayon? Tumunog ang aking phone 10 segundo pagkatapos. Lourdes. Ang boses ni Diana ay mainit ngunit maingat. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sinabi ko sa kanya, hindi lahat, sapat lang. Ang lottery, ang mga pautang, ang mga sirang pangako, ang mga hospital bills, ang katahimikan mula sa aking pamilya, hindi siya nakialam. Nakinig lang siya. Nang matapos ako, uminga siya ng malalim. Mayroon kang patunay. Text messages, bank records, voicemails. Mga screenshot ang kanilang social media na nagpapakita na may pera silang gastusin. Mabuti. Mabuti yan. Narinig kong nag-iisip siya. Nagpapadala ka nga demand letters. Bukas na umaga. Certified mail. Matalino. Ibigay mo muli ang mga halaga. Binigay ko ang mga ito. Eduardo, 50,000. Camila, 32,000. Maricel, 12,000. Ang aking ina, 8,000. Benjamin, 5,000. Okay.
Nag-pause si Diana. Si Eduardo at Camila ay masyadong mataas para sa small claims. Kailangan mo ang civil court para sa mga iyon. Pero ang iba, marimong i-file sa small claims. Ito ay mas mabilis, mas mura, at hindi mo kailangan ang abogado. Paano ang malalaki? Kakailanganin mo ang representasyon. At honestly, Lourdes, ang civil court ay mahal. Filing fees, attorney fees, bumubuo ito ng mabilis. Kahit manalo ka, ang pagkolekta, ang hatol ay isa pang laban. Ipinikit ko ang aking magamata. Kaya bumalik ako sa simula. Hindi. Tumatalim ang kanyang boses. Hindi ka. Dahil mayroon kang isang bagay na wala karamihan sa mga tao. Ano? Dokumentasyon. Karamihan sa family loan cases ay bumabagsak dahil ito ay sinabi niya lang. Mayroon kang patunay na tinawag nila itong pautang. Nagbabago iyon ng lahat. Gumalaw ang pag-asa sa aking dibdib. Malit ngunit totoo. Ano ang gagawin ko? Ipadala ang magaliham. Maghintay na makapasa ang 30 araw. Kapag hindi sila nagbayad at magtiwala sa akin, hindi sila magbabayad, magfile ka. Magsimula sa small claims para sa mas maliliit na halaga. Magbuo ang momentum. Manalo sa mga kaso na iyon, pagkatapos gamitin ang patunay na pattern na iyon para palakasin ang mga civil suits. At kung hindi ako makakakuha ang abogado para sa mga civil cases, tahimik si Diana sandali. Magtanong ako sa paligid. Kilala ko ang ilang mga attorneys na gumagawa ng sliding scale fees. At honestly, sa ganito karaming dokumentasyon, maaring may kumuha nito on contingency, lalo na kung may pagkakataon na mabawi ang attorney fees mula sa mga defendants. Sa tingin mo ay gagawin ng isang tao yon? Sa tingin ko ay nakaaway na pamilya mo ang maling tao. Narinig ko ang ngiti sa kanyang boses. Hayaan mo akong tumawag. Samantala, mag-focus ka sa pagpapadala ng magaliham na iyon at pagpapanatiling organisado ang iyong magatala. Diana. Humigpit ang aking lalamunan. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan pa. Ito ay magiging panggit. Ang family cases ay laging panggit. Panggit na, pagkatapos ay gawing legal. Ibinaba namin. Nakaupo ako doon. Nakatingin sa phone, nakakaramdam na isang bagay na hindi ko naramdaman sa lube na magalinggo. Control. Hindi ako walang kalaban-laban. Hindi ako nakikiusap. Bumubuo ako na kaso. Binuksan ko muli ang aking laptop. Gumawa ako ng bagong folder. Legal strategy. Sa loob, gumawa ako ng mga subfolder. Small claims, civil court, evidence, correspondence. Inilipat ko ang lahat ang aking mga screenshot, bank records, at text message documentation sa evidence folder. Pagkatapos ay nagbukas ako ng bagong dokumento, pinanggalanan ko ito, timeline of events. Nagsimula ako sa simula. Ang araw na nanalo ako sa lottery. Ang press conference. Ang unang tawag mula kay Eduardo. Bawat hiling, bawat transfer, bawat sirang pangako. Isinulat ko ang lahat. Magapetsa, magahalaga, konteksto. Nang matapos ako, ang timeline ay 6 na pahina ang haba. Nagprint ako. Nag-hole punch. Inilagay ko sa isang binder. Pagkatapos ay nagprint ako ng mga demand letters. 5 kopya ang bawat isa. Isa para ipadala, isa para sa aking magatala, isa para kay Diana, isa para sa kung anong attorney na mahanap ko. Isang backup. Naglabel ako ng mga sobre. Tiningnan ko ang certified mail process sa Postal Service website. Ang lahat ay dapat na perpekto. Ang lahat ay dapat na nakadokumento. Tiningnan ko ang orasan. Halos alas 3 na ang umaga. Ang pinto ni Rafael ay sarado. Si Miguela ay natutulog pa rin. Ang bahay ay tahimik maliban sa hagod ng refrigerator. Gumawa ako ng kape. Wala akong pakialam na kalagitnaan ng gabi. Kailangan kong manatiling gising. Kailangan kong tapusin ito. Naupo akong muli. Binuksan ko ang aking email. Nag-search ako para sa contact information para sa isang lokal na news station na binanggit ni Diana. Minsan. KGTV San Diego. Hindi ako sumulat sa kanila. Hindi pa.
Pero nag-bookmark ako en Gepage. Kung gusto naking pamilya na maglaro nagbiktima, ipapakita ko sa mundo kung sino ang tunay na magabiktima, ang aking mag-aanak. Binuksan ko muli ang Facebook. Pumunta ako sa aking sariling page. Wala akong naipost sa luben ng mga buwan. Ang aking huling post ay larawan ni Miguela na humihihip niya mga kandila sa kanyang ika-8 birthday cake. Tinitigan ko ang larawang iyon. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang kagalakan, ang kawalang malay, ang isang bata na hindi pa alam kung paano gumagana ang mundo. Nag-click ako sa mga profile ng aking mga miyembro ng pamilya ng isa-isa. Nagpost si Eduardo tungkol sa kanyang restaurant ng patuloy, bagong menu items, customer reviews, mga larawan ng interior. Nag-scroll ako pabalik. Nahanap ko ang post mula 3 buwan na ang nakalipas. Larawan niya na nakikipagkamay sa isang tao sa suit. Ang caption, Big investor meeting today. Dreams are becoming reality. Investor meeting, habang binebenta ko ang aking muebles para bayaran ang mga reseta ni Miguela. Kumuha ako ng screenshot. Nagpost si Camila tungkol sa kanyang nursing job, inspirational quotes tungkol sa healthcare, mga selfie sa scrubs. May isang post na nang gibabaw. Treated myself to a spa day. Self-care isn't selfish. Ang post ay mula 2 linggo na ang nakalipas. 2 linggo matapos niyang sabihin sa akin na hindi niya ako matutulungan sa mga medical bills ni Miguela. Screenshot. Ang page ni Maricel ay puno ng mga larawan ng pamilya. Ang kanyang mag-aanak sa mga bagong damit. Isang post tungkol sa pag-upgrade na kanilang internet plan. Larawan ng bagong work truck ng kanyang asawa. Screenshot. 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 Bawat post ay ebidensya. Hindi lang na mga sirang panggako, kundi na mga priority. Mayroon silang pera para sa mga luho. Wala lang silang pera para sa akin. Nag-save ako ang lahat sa social media evidence folder. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko binalak. Nagbukas ako ng blankong dokumento. Nagsimula akong sumulat ng ibang uri ng liham. Hindi demand letter. Isang pahayag. Ang pangalan ko ay Lourdes Reyes. 6 na buwan na ang nakalipas, nanalo ako sa lottery. Akala ko ay maswerte ako. Akala ko ay makakatulong ako sa aking pamilya na bumuo ng mas magandang buhay. Binigyan ko sila ng halos $200,000 sa mga pautang. Nanggako silang babayaran ako. Nang magkasakit ang aking anak at kailangan ko ng tulong, nawala sila. Ito ang aking kwento. Nagsulat ako ng 1 oras. Inilatag ko ang mga katotohanan, ang mga halaga, ang mga pangako, ang katahimikan, ang mga hospital bills, ang pagpili sa pagitan ng kaginhawahan, ang aking pamilya at kaligtasan ang aking mga anak. Hindi ko ginawang emosyonal. Hindi ako nakiusap para sa simpatya. Sinabi ko lang ang totoo. Nang matapos ako, nag-save ako. Pinanggalanan ko ito. Public statement. Hindi ako handa na gamitin ito. Pero magiging handa ako. Kung pipilitin nila ang aking kamay, pipilitin ko ang kanila. Tiningnan ko ang oras. 4:30 ng umaga. Ang kalangitan sa labas ay nagsisimulang lumiwanag. Nagsara ako ng laptop. Tumayo ako at nag-stretch. Sumakit ang aking likod. Nasusunog ang aking mga mata. Pero nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa luben ng mga buwan. Handa, pumunta ako sa bintana. Ang kalye ay walang tao. Ang mundo ay natutulog pa rin. Pero gising ako. At tapos na akong maghintay na may magsalba sa akin. Ililigtas ko ang aking sarili. Ililigtas ko ang aking mga anak. At kung gusto ang aking pamilya na labanan ako, matututunan nila kung ano ang natutunan ko na ang dugo ay hindi gumagawa sa iyo na pamilya. Ang katapatan ang gumagawa, at naubusan na sila ng akin. Pumunta ako sa banyo. Hugasan ko ang aking muka, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, mukhang pagod ako. Mas matanda, mas payat, pero mukhang ako rin na tao na tumihil sa pagkabasag. Taong nagsimulang bumuo, nagsipilyo ako ng ngipin. Nagpalit ako ng malinis na damit. Tinaliko ang aking buhok. Pabalik. Sa oras na gumising si Rafael,
Nakaupo ako sa mesa ng kusina na may mga nakaprint na demand letter sa harap ko, 5 Manila envelope na naka-address at handa na. Pumasok siya, kinukusot ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga sobre, ginagawa mo talaga ito. Oh, naupo siya sa tapat ko. Ano ang mangyayari kapag ipinadala mo ang ito? Mayroon silang 30 araw para tumugon. Kung hindi, mag-file ako ang mga kaso. At kung tumugon sila, tiningnan ko ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay makikita natin kung handa silang ayusin ito. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi sila. Alam ko. Kinuha niya ang isa sa mga sobre. Ang pangalan ni Eduardo ay nakasulat sa aking maingat na sulat sa harap. Mabuti, sabi ni Rafael. Kumurap ako. Mabuti? Deserve nila iyon. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Kinuha nila ang iyong pera at iniwan. Kami mag-isa. Deserve nila ang kahit anumang mangyari. Inabot ko sa mesa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, anak. Ito ay tungkol sa katarungan. Ano ang pagkakaiba? Nag-isip ako tungkol dun. Ang paghihiganti ay tungkol sa pagsakit sa kanila. Ang katarungan ay tungkol sa pananagutan nila. Tiningnan niya muli ang mga sobre. Pagkatapos ay gawing pananagutan sila, mama. Pinisil ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumayo ako. Kinuha ko ang mga sobre. Inilagay ko sa aking purse. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael. Post office. Sa sandaling magbukas, tumayo rin siya. Sasama ako. Mayroon kang pasok. Wala akong pakialam. Tiningnan ko ang aking anak. 30 taong gulang at nakatayo na parang lalaki. Okay, sabi ko. Maari kang sumama. Naghintay kaming magkasama. Kumain kami enga almusal ng tahimik. Pinanuod namin ang orasan. Sa alas 8, kinuha ko ang aking susi. Kinuha ni Rafael ang kanyang jacket. Lumabas kaming magkasama. Ang post office ay 6 na blocks ang layo. Maaari kaming magmaneho. Pero gusto kong maglakad. Gusto kong maramdaman ang bawat hakbang sa pagitan dito at doon. Ang umaga ay malamig. Ang lungsod ay gumagising sa paligid namin. Nang makarating kami sa post office, binuksan ko ang pinto. Sa loob, ang clerk ay isang mas matandang babae na may mabait na mga mata. Gumiti siya sa akin. Paano kita matutulungan? Inilagay ko ang 5 sobre sa counter. Kailangan kong ipadala ang mga ito ang certified mail. Return receipt requested. Kinuha niya ang mga ito. Pinroseso niya ang bawat isa. Ibinigay niya sa akin ang mga resibo. Tapos na. Ide-deliver ang mga ito sa loob ng 3 hanggang 5 business days. Kinuha ko ang mga resibo. Inilapag ko ng maingat. Inilagay ko sa aking purse. Salamat. Lumabas kaming muli sina Rafael. Ang araw ay mas mataas na ngayon. Nagsisimula ang araw. Tapos na? Tanong niya. Tapos na. Tiningnan niya ako. Ngayon ano? Huminga ako. Ngayon maghihintay tayo. Naglakad si Rafael sa tabi ko, ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang mga certified mail receipts ay mabigat sa aking purse, parang patunay na isang bagay na hindi ko mababawi. Kalahati ng daan kami pauwi nang tumunog ang aking phone. Tiningnan ko ang screen. Eduardo, sumipa ang aking puso laban sa aking mga tadyang. Ang magaliham ay hindi darating NG 3 araw man lang. Hindi pa niya malalaman. Maliban kung may nagsabi sa kanya, sumagot ako. Eddie, ano ba ang ginagawa mo? Ang kanyang boses ay matalim. Sapat na malakas para marinig ni Rafael. Tumawag lang si mama sa akin. Sinabi niya na balak mong hahabla kami. Tumigil ako sa paglakad. Tumigil din si Rafael, pinapanood ang aking muka. Nagpadala ako ng demand letters. Humihingi na pagbabayad na mga pautang na ibinigay ko sa inyo. Mga pautang. Tumawa siya, pero hindi ito pala kaibigan. Ito ay uri ng nagtawa na dumating bago ang laban. Binigay mo sa amin ang perang iyon, Lourdes. Nagalog ka. Walang pinilit sa iyo. Nangako kang babayaran mo ako. Hindi ko ganun naalala. Humigpit ang aking panga. Mayroon akong mga text messages, Eddie. Mayroon akong lahat.
Katahimikan. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses, mas malamig na gayon. Gagawin mo ba talaga ito? Hihilain mo ang iyong sariling pamilya sa korte. Ang aking anak ay nangangailangan ng medical care. Mayroon kang 50,000 dolyar na sinabi mong babayaran. Hinihiling ko sa iyo na gawing totoo yon. Wala ka sa sarili mo. Galit na siya ngayon, tunay na galit. Sa tingin mo ay kakampihan ka nga hukom. Sa tingin mo ay maniniwala kahit sino na hindi mo binigay ang perang iyong bilang regalo. Nagpapakitang gilas ka, Lourdes. Ipinapakita mo ang iyong lottery money na parang mas maganda ka kaysa sa aming lahat. Ang paratang ay tumama sa akin parang sampal. Sinusubukan kong tumulong. Sinusubukan mong maging bayani at ngayong hindi ito gumana, gusto mong sisihin kami. Ang kamay ni Rafael ay humawak sa aking braso. Tiningnan ko siya, ang kanyang mukha ay mahigpit dahil sa galit. Huminga ako. Eddie, binibigyan kita ng 30 araw. Kung gumawa ka ng payment arrangements, maiwasan natin ang korte. Walang dapat ayusin. Wala akong utang sa iyo. Pagkatapos ay makikita-kita sa korte. Ibinaba ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Nakatitik si Rafael sa akin. Mama, okay lang ako. Nagsisinungaling siya. Alam ko. Nagsimula kaming maglakad muli. Tumunog ang aking phone. Isang text mula kay Camila. Paano mo magagawa ito sa amin? Pagkatapos na lahat ang pinagdaanan natin bilang pamilya, hindi ako tumugon. Isa pang tunog. Si Marichel. Hahabla mo talaga si mama. Ang iyong sariling ina. Anong uri ng anak ang gumagawa niyan? Pinatayin ko ang aking mga notifikasyon. Ang boses ni Rafael ay tahimik. Takot sila. Mabuti. Umabot kami sa bahay. Binuksan ko ang pinto. Sa loob ang bahay ay tila iba. Mas maliit. Parang sumasara ang mga dingding. Naupo ako sa mesang kusina. Naupo si Rafael sa tapat ko. Paano kung sabihin nilang lahat ang pareho? Tanong niya. Paano kung sabihin nilang lahat na regalo ito? Pagkatapos ay ipapakita ko sa hukom ang mga mensahe, ang mga voicemail, ang pattern ng mga pangako. At kung hindi ka paniwalaan ang hukom, tiningnan ko ang aking anak. Tinatanong niya ang mga tanong na tinanong ko na sa aking sarili sa dilim. Pagkatapos ay magapila ko, magpatuloy akong lumaban hanggang may makinig. Tumango siya, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumunog muli ang aking phone. Hindi ko kilala ang numero. Sumagot ako pa rin. Hello? Lourdes Reyes? Boses na babae, profesional. Ito si Karen Delgado mula sa KGTV Channel 10 News. Nakatanggap ako ng tip tungkol sa isang kwento na kinabibilangan ng lottery winnings at family disputes. Handa ka bang makipag-usap sa akin? Huminto ang aking pahinga. Hindi ko pa ipinadala ang pahayag, hindi pa ako nakipag-ugnayan sa kahit sino. Sino ang nagbigay na tip na ito sa iyo? Hindi ako pwedeng magsabi. Pero kung interesado kang sabihin ang iyong side, gustong-gustong tumulong. Ang aking side. Ang mga salita ay umalinggonggo sa aking ulo. May tao sa aking pamilya na tumawag na sa media. Sinusubukan nilang kontrolin ang kwento bago ako makagawa. Maari ba akong tumawag pabalik? Tanong ko. Siyempre, narito ang aking direktang linya. Ibinigay niya sa akin ang numero. Isinulat ko ito. Nang ibinaba ko, pinapanood ako ni Rafael. Sino yon? Isang reporter. Lumaki ang kanyang mga mata. Kakausapin mo sila. Hindi ko pa alam. Pero kahit sinabi ko ito, alam ko ang sagot. Kung gusto ng aking pamilya na gawing pampubliko ito, sisiguraduhin kong lumabas ang totoo. Binuksan ko ang aking laptop. Kinuha ko ang pahayag na isinulat ko. Binasa ko ito muli. Gumagawa ng maliliit na pag-edit. Pagkatapos ay nagsabi ako. Tumunog ang aking phone. Isa, pang text. Sa pagkakataong ito mula sa aking ina. Lourdes, please. Huwag mong gawin ito. Winawasak mo ang pamilya. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Winawasak ang pamilya. Parang hindi na ito sira. Parang hindi nila ito sinira sa sandaling pinili nila ang pera sa aking mga anak. Nag-type ako pabalik. Isang panggungusap lang.
Mayroon kayong 30 araw para ayusin ito. Ang magaliham ay ipinadala ang ngayong umaga. Nag-send ako. Lumitaw ang 3 tuldok. Pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ay lumitaw muli. Sa wakas, dumating ang kanyang tugon. Pagsisisihan mo ito. Ibinaba ko ang phone. Binabasa ni Rafael sa aking balikat. Sinabi ni Lola na pagsisisihan mo. Alam ko. Pagsisisihan mo ba? Nag-isip ako tungkol dun. Nag-isip ako tungkol kay Miguela na natutulog sa kanyang kwarto. Sa wakas ay malusog. Nag-isip ako tungkol kay Rafael na nakaupo dito sa tabi ko. Natututo kung ano ang ibig sabihin na tumayo para sa iyong sarili. Hindi, sabi ko. Hindi ko pagsisisihan. Tumunog muli ang aking phone. Si Camila, gayong beses. Sumagot ako. Ate, please. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umiyak, marahil. Please huwag mong gawin ito. Kakasimulan ko lang na aking trabaho. Kung ito ay magiging pampubliko, masisira ang aking reputasyon. Dapat ay naisip mo yon bago ka tumanggi na tumulong nang nasa hospital si Miguela. Hindi ko kayang gastusin. Alam mo na kakatapos ko lang maggraduate. Mayroon akong student loans. Student loans na binayaran ko. Katahimikan. Camila, binigyan kita ang 32,000 dolyar. Nangako kang babayaran ako kapag nagsimula kang magtrabaho. Nagtatrabaho ka na ngayon. Hindi ko basta may bibigay sa iyo ang 32,000 dolyar. Wala akong ganyan. Pagkatapos ay gumawa ng magabayad. Mag-setupin ge plano. Ipakita mo sa akin na sinusubukan mo. Magkano? 500 dolyar. Bawat buwan. Humalakak siya. 500? Imposible yon. Gumugol ka ang 300 dolyar sa isang spa 2 linggo na ang nakalipas. Isa pang katahimikan. Mas mahaba sa pagkakataong ito. Sinusundan mo ako sa Facebook. Dinodokumento ko ang iyong kakayahang magbayad. Ito ay baliw, Lourdes. Nagiging mapanghiganti ka. Nagiging praktikal ako. Mayroon kang kita. Mayroon kang magagastos na pinipili mong unahin. Hinihiling ko sa iyo na unahin ang utang mo sa akin. Wala akong utang sa iyo. Tumitindi ang kanyang boses. Binigay mo sa akin ang perang iyon. Gusto mong tumulong. Hindi mo basta mababago ang iyong isip ngayon. Mayroon akong mga text messages, Camila. Mayroon akong iyong pangako na nakasulat. Ang mga mensaheng iyon ay walang kahulugan. Binabaluktot mo ang aking mga salita. Pagkatapos ay paliwanag mo ang mga ito sa hukom. Ibinaba ko. Nakatitik si Rafael sa akin na parang hindi niya ako nakita dati. Ano? Tanong ko. Vala, iba lang. Iba ang tunog mo. Iba paano? Mas malakas? Hindi ako nakaramdam na mas malakas. Nakaramdam ako na pagod, pero nakaramdam din ako ibang bagay. Katiyakan. Hindi ako susuko. Tumunog muli ang aking phone. Sa pagkakataong ito ay isang group text. Ang aking buong pamilya. Idinagdag ako ang isang tao sa isang pag-usap na hindi ako bahagi. Ang mga mensahe ay nag-scroll lampas. Nawala niya ang kanyang isip. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya ito. Dapat tayong lahat ay tumanggi na tumugon. Hayaan siyang mag-aksaya ng pera sa mga abogado. Nasaktan ang puso ni Mama. Napakabastos nito. Binasa ko ang bawat mensahe. Hindi ako tumugon. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe na nagpalamig sa aking dugo mula sa aking pinsan si Dante, ang asawa ni Marichel. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, makakapaglaro kami ng marumi. Alam ko ang mga bagay tungkol sa kanya, mga bagay na hindi magmumukhang maganda sa korte. Binasa ni Rafael ito sa aking balikat. Ano ang ibig sabihin niyon? Hindi ko alam, pero tumatakbo ang aking isip. Ano ang posibleng alam niya? Ano ang magagamit nila laban sa akin? Naging maingat ako. Ginawa ko ang lahat ng tama. Ang pera ay akin. Ang mga pautang ay nakadokumento. Maliban kung nagpaplano silang magsinunggaling, tumunog ang aking phone. Si Diana. Sumagot ako kaagad. Diana, Lourdes, ano ang nangyayari? 3 tawag lang ang natanggap ko mula sa mga taong nagklame na mga miyembro ng iyong pamilya. Sinasabi nila na hinahawakan mo sila.
Nagpadala ako ng mga demand letters ngayong umaga. Nagpanik sila. Ginagawa nila ang higit pa sa pagpanik. Ang isa sa kanila ay nanakot na mag-file ng restraining order. Bumagsak ang aking tiyan. Sa anong batayan? Harassment. Sinasabi nila na binabantaan mo sila. Nagpadala ako ng illegal demand letters. Hindi iyon harassment. Alam ko, at sinabi ko sa kanila iyon. Pero Lourdes, kailangan mong mag-ingat. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanila ng direkta. Ang lahat ay dumaan sa pagsulat. Ang lahat ay nakadokumento. Hindi ako nambanta ng kahit sino. Naniniwala ako sa iyo. Pero susubukan nilang ipintura kabilang hindi matatag, mapanghiganti. Gagawin kanilang mukhang masama. Ipinikit ko ang aking magamata. Kaya ano ang gagawin ko? Kaya ano ang gagawin ko? Manatiling kalmado, huwag makialam, hayaan ang magaliham na gumawa ang trabaho. At kapag natapos ang 30 araw, mag-file ka ang magakaso. Malinis. Profesional. Ayon sa libro, paano ang reporter na tumawag sa akin? Ano ang reporter? Sinabi ko sa kanya tungkol sa tawag mula sa KGTV. Tahimik si Diana saglit. Sinusubukan nilang mauna dito. Gusto nilang kontrolin ang kuwento. Dapat ba akong makipag-usap sa kanya? Hindi pa. Hindi hanggang sa mayroon tayong lahat ang nakalina up. Kung pumupunta ka sa publiko ngayon, magmumukhang emosyonal ka. Kung maghihintay ka hanggang matapos mong mag-file, magmumukhang taong humihingi ang katarungan. Tama siya. Alam kong tama siya. Okay. Lourdes, makinig sa akin. Ito ay magiging mas masama bago ito maging mas mabuti. Magsasabi sila ang magabagay tungkol sa iyo. Susubukan nilang patalikurin ang mga tao laban sa iyo. Kailangan mong maging handa para doon. Handa ako. Mabuti. Dahil kapag nag-file ka ang magakaso na iyon, walang pagbabalik. Ibinaba namin. Nakaupo ako doon, nakatingin sa aking phone. Sa group text na nag-scroll pa rin ang mensahe, laging makasarili siya. Tandaan mo ba? Nung hindi niya tinulungan si tita sa kanyang surgery, ginagawa niyang tungkol sa pera ito kapag dapat ay tungkol sa pamilya. Maga kasinunggalingan. Lahat nito. Tinulungan ko sa surgery. Tinulungan ko sa lahat. Pero ang totoo ay hindi mahalaga sa kanila. Ang kuwento lang. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Mama! Okay, ka lang ba? Tiningnan ko siya. Talaga kong tiningnan siya. Gagawin nila akong kontrabida. Sabi ko, hindi ka. Alam ko, pero hindi iyon mapipigilan nila sa pagsubok. Pinisil niya ang aking kamay. Pagkatapos, ay hayaan silang subukan. Huminga ako. Tama siya. Hayaan silang subukan. Dahil kapag natapos ang 30 araw, at hindi sila nagbayad na 1 sentimo, pupunta ako sa courthouse na iyon na may bawat resibo, bawat mensahe, bawat sirang panggako, at hahayaan kong magsalita ang totoo para sa sarili nito. Patuloy pa rin. Ang mga araw ay gumalaw ng iba pagkatapos nun. Mas mabagal sa ilang paraan, mas mabilis sa iba. Nagpatuloy akong magtrabaho sa aking 2 trabaho. Nagpatuloy akong magdala kay Miguela sa kanyang mga follow-up appointments. Nagpatuloy akong tumulong kay Rafael sa homework. Pero sa ilalim ng lahat nito, naghihintay ako. 6 na araw matapos kong makipagkita kay Karen Delgado, tumawag siya. Ang kuwento ay ilalabas ngayong gabi. 6:00 na gabi news. Ipapadala ko sa iyo ang link para panurin ito online. Sumipa ang aking puso. Ano ang nahanap mo? Lahat. Ang kanyang boses ay matatag. Profesional. Pero narinig ko ang gilid na kasiyahan sa ilalim. Ang bankruptcy. Ang mga student loans. Ang mga social media posts. At Lourdes, nakahanap ako ng 2 iba pang tao. Mga taong hiniram ang kapera ng iyong pamilya bago ka nanalo sa lottery. Pareho ang pattern. Pareho ang mga panggako. Hindi kailanman nagbayad. Naupo ako. Ano? Ang iyong kapatid na si Eduardo ay nanghiram ng 15,000 mula sa dating business partner noong 2022. Nang akong babayaran. Hindi ginawa. Ang iyong kapatid na babae na si Camila
ay nanghiram na 8,000 mula sa ex-boyfriend para sa school expenses. Nag-ghost sa kanya nang humingi siya nito. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Kaya, ito ang ginagawa nila. Ito ang ginawa nila, past tense, dahil pagkatapos ngayong gabi malalaman ng lahat. Ibinaba namin. Sa alas 5:45, nakaupo ako sa couch. Si Rafael sa isang gilid. Si Miguela sa isa pa. Kinuha ko ang live stream sa aking laptop. Sa eksaktong alas 6 na gabi, ang mukha ni Karen Delgado ay pumasok sa screen. Magandang gabi. Ngayong gabi, eksklusibong investigasyon sa isang pamilya sa San Diego na pinaghihiwalay ang pera, manipulasyon at magasirang pangako. Ano ang mangyayari kapag ang lottery winnings ay naghahayag kung sino talaga ang iyong pamilya? Ang screen ay lumipat sa akin. Ang footage ni interview. Ang aking muka ay kalmado, pagod, tapat. Akala ko ay tinutulungan ko silang bumuo ng mas magandang buhay. Akala ko ay naging mabuting kapatid ako. Mabuting anak. Pagkatapos ay ang ebidensya. Mga screenshot na mga text messages ni Eduardo. Ito ay pautang, ate. Babayaran kita with interest. Ang voiceover ni Karen. Pero 6 na buwan matapos tumanggap ang $50,000, si Eduardo Reyes ay hindi pa gumawa ang isang bayad. Sa halip, nagpost siya sa social media tungkol sa mga restaurant upgrades at bagong equipment. Ang screen ay nagpakita ang kanyang Instagram, ang espresso machine. Pagkatapos ay ang bombshell. Ang hindi alam ni Lourdes ay nagfile si Eduardo ang bankruptcy noong 2023. Ang kanyang restaurant ay nabigo na. Ang $50,000 ay hindi nagsasalba ang negosyo. Ito ay nagpondo ng bagong simula. Isang simula na hindi niya inihayag sa kanyang kapatid. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Nagpatuloy ang kuwento. Ang available student loans ni Camila. Ang part-time job na aking ina na itinago niya. Ang bagong employment na asawa ni Maricel. Pagkatapos ay ang iba pang mabiktima. Ang mukha ng isang lalaki sa screen. Nang hiram si Eduardo ang $15,000 sa akin. Sinabi na para sa restaurant. Hindi ko nakita kahit piso pabalik. Ang boses nagbabae. Sinabi sa akin ni Camila na babayaran niya ako kapag nag-graduate. 3 taon na ang nakalipas. Bumalik ang mukha ni Karen. Pero nang maospital ang 8 taong gulang na anak ni Lourdes Reyes ang isang nakakamatay na sakit, ang kanyang pamilya, ang parehong mga taong nanggakong babayaran siya ay nawala. Ang mga text messages ay nagpapakita sa kanila na tumatanggi na tumulong habang nagpost tungkol sa mga bakasyon, shopping trips at mga mamahaling pagbili. Ang screen ay nagpakita ng larawan ang hospital ni Miguela. Hindi ang kanyang mukha, ang kanyang maliit na kamay lang sa akin. IV line nakita. Nagpadala si Lourdes ang mga formal na demand letter na humihingi ang pagbabayad. Sa halip na tumugon, ang kanyang pamilya ay nag-hire ng mga attorneys, binantan siya ng harassment charges at nagsimula ang kampanya para ipinta siya bilang hindi matatag. Pagkatapos ay ang huling paghahayag. Nakakuha ang Channel 10 News ang mga court documents na nagpapakita na nagalok na si Eduardo Reyes ang settlement na $10,000, 20% lang ng utang niya kapalit ng pagpirma ni Lourdes ng non-disclosure agreement para panatilihing tahimik ang kuwentong ito. Tumingin si Karen ng direkta sa kamera. Tumanggi siya. Ngayong gabi, nagfile si Lourdes Reyes ang mga kaso laban sa 5 miyembro ang pamilya para sa breach of contract at fraud. Hindi siya humihingi ang simpatya, humihingi siya ang legal na sa kanya, at humihingi siya ng isang tanong. Kailan tumigil ang pamilya? Namaging pamilya? Natapos ang kuwento. Nakaupo ako nang nakatigil sa couch. Ang aking phone ay nagsimulang tumunog kaagad. Hindi kilalang mga numero. Hinayaan ko silang lahat na pumunta sa voicemail. Pagkatapos ay tumawag si Diana. Sumagot ako. Lourdes. Buksan ang iyong notifikasyon ng phone. Tingnan ang social media. Ginawa ko. Ang kuwento ay viral na. Shinare na libu-libong beses. Ang mga komento ay bumabaha. Nangyari rin ito sa aking pamilya. Napakatapatang niya na magsalita. Ang mataong iyon ay kadiri-diri.
Sana makuha niya ang bawat piso pabalik. Pagkatapos ay nakita ko ito. Ang Union Tribune ay nag-publish ng follow-up article. Lokal na pamilya sa ilalim na apoy para sa alleged financial exploitation. Ang restaurant ni Eduardo ay natag sa mga komento. 1-star reviews na bumabaha. Ang una ay skama. Nang hiram na pera sa pamilya at hindi nagbayad. Huwag suportahan ang negosyong ito. Tumunog ang aking phone. Attorney Bachman. Sumagot ako. Inilagay ito sa speaker. Mrs. Reyes. Ang aking kliyente ay handa na mag-alok ng bagong settlement. $25,000. Agarang bayad. Kalahati. Nag-aalok siya nga kalahati. Hindi, Mrs. Reyes. Maging makatuwiran ka. Ang kuwento ay naerna. Ginawa mo na ang iyong punto. Ang alok na ito. Ang iyong kliyente ay may utang sa akin ang $50,000 kasama ang interest. Kasama ang gastos ng aking attorney fees. Kasama ang emotional distress, ang pagmamasid sa aking anak na naghihirap habang nagpost siya tungkol sa restaurant upgrades. Katahimikan, hindi niya mababayaran iyon. Pagkatapos ay makikita ko siya sa korte. At kapag nanalo ako, nagagawin ko, dahil mayroon akong dokumentasyon na kinumpirma niya sa kamera, garnish ko ang kanyang sahod, maglagay ako ng liyen sa restaurant. Susundan ko siya hanggang mabayaran ang bawat piso. Ibinaba ko. Nakatitig si Rafael sa akin. Mama, ano? Iyon ay kamangha-mangha. Tumunog muli ang aking phone. Ang attorney ni Camila. Sumagot ako. Handa nang mag-set up ang payment plan si Ms. Reyes. $500 bawat buwan. Ginawa ko ang math. $32,000. Iyon ay tatatagal ng higit sa 5 taon. $1,000 bawat buwan, kasama ang interest, kasama ang attorney fees. Hindi niya kayang-kaya niya ng mga Vegas trips. Kayang-kaya niya ng mga spa days. Kayang-kaya niya kung ano ang utang niya sa akin. $1,000 bawat buwan o magfile ako bukas. Ihahatid ko ang alok sa aking kliyente. Nagpatuloy ang magatawag. Si Benjamin, si Maricel. Bawat isa ay nag-aalok ng partial payment. Bawat isa ay sumusubok na makipagnegosyate pababa. Sinabi kong hindi sa lahat ng mga ito. Sa 9:00 na gabi, tumawag ang aking ina. Halos hindi ako sumagot. Pero may isang bagay ang gumawa sa akin. Lourdes. Mama, ang kanyang boses ay nanginginig. Winasak mo kami. Nakita ng buong komunidad ang kuwentong iyon. Tumawag si Father Miguel sa akin. Tumawag sa akin ang iyong tita. Lahat ay tumatawag. Mabuti. Mabuti, sa tingin mo ay mabuti ito? Sa tingin ko ay kailangang lumabas ang totoo. Ang totoo? Tumawa siya, pero ito ay sira. Ang totoo ay winawasak mo ang pamilyang ito sa pera. Ang totoo ay kinuha mo ang aking pera habang ang aking anak ay namamatay. Ang totoo ay lahat kayo ay nagsinungaling. At ang totoo ay mayroon akong patunay. Katahimikan. Pagkatapos, tahimik. Ano? Ang gusto mo. Gusto ko ang utang mo sa akin. $8,000. Kasama ang interest na binayaran mo kung ito ay tunay na pautang mula sa bangko. Wala akong ganyan. Mayroon kang trabaho, mama. Mayroon ka ng isa sa buong oras na ito. Mag-set up na magabayad. O makikita-kita sa small claims court. Hahabla mo talaga ang iyong sariling ina. Hahayaan mo ba talagang maghirap ang iyong apo? Naputol ang linya. Ibinaba ko ang phone. Si Miguela ay natutulog, nakayakap kay Rafael. Pinapanood niya ako ng malaking magamata. Tumatawag lahat sila, sabi niya. Alam ko, dahil takot sila. Mabuti, sabi niya muli, mas malakas ngayon. Sa susunod na 3 araw, dumating ang mga settlement. Tumawag ang attorney ni Eduardo. 50,000. Buong bayad. Pero tatatagal na 3 buwan para ilikwidate ang assets. 2 linggo. O magfile ako at magdagdag. Enga court costs. Sumang-ayon sila. Ang attorney ni Camila, 32,000. Binayaran sa loob. Nga, 12 buwan. 6 na buwan. Unang bayad na 2 sa loob na 1 linggo. Sumangayon sila. Binayaran ni Benjamin ng buo kaagad.
$5,000 na wire ng direkta sa aking account. Tumawag ng personal si Dante, ang asawa ni Marichel. Babayaran namin. 12,000. Pero kailangan namin ang oras. Mayroon na kayong oras. Mayroon kayong magabuan. 2 linggo. O magfile ako. Nagbayad sila sa loob na 10 araw. Ang aking ina ang huling natirang tumatayo. Nagfile si Diana ang small claims lawsuit. Ang court date ay nakatakda para sa 3 linggo pa. 2 araw bago ang pagdinig, tumawag ang attorney na aking ina. Handa nang magbayad si Mrs. Reyes ng buong halaga, $8,000, kasama ang court costs. Tinatanong niya kung tatanggapin mo ang kanyang paumanhin. Ipinikit ko ang aking magamata. Tatanggapin ko ang kanyang bayad. Ang paumanhin ay hindi kinakailangan. Dumating ang pera kinabukasan. Sa kabuuan, sa loob na susunod na 6 na linggo, nakabawi ako ng $107,000. Hindi lahat ng ibinigay ko, pero sapat para bayaran ng buo ang mga medical bills ni Miguela. Sapat para mag-iwan ilan para sa kinabukasan ni Rafael. Sapat para tumigil sa pagtatrabaho, nagdalawang trabaho. Sapat para huminga. Nung araw na nag-clear ang huling bayad, dinala ko ang aking mga anak sa parke. Tumakbo si Miguela ng mauna. Tumatawa. Hinaabol ang mga kalapati. Naglakad si Rafael sa tabi ko. Mas matangkad na ngayon. Umarahil nakikita ko lang siya ng iba. Mama, masaya ka ba? Pinanood ko si Miguela na umikot sa mga bilog, ang mga braso ay nakalabas, ang muka ay nakatinggala sa araw. Pagod ako, sabi kong tapat. Pero masaya ako. Sa tingin mo ba ay makikipag-usap pa sila sa atin? Nag-isip ako tungkol dun. Tungkol sa katahimikan ng aking ina. Tungkol sa restaurant ni Eduardo na nawalan ng negosyo. Tungkol sa social media ni Camila na naging private. Tungkol sa family group chat na hindi na ako idinagdag muli. Hindi ko alam, sabi ko. Marahil hindi. Nakakasama ba sa lubi yon? Tiningnan ko siya. Nakakalungkot na kailangan itong umabot dito. Pero Rafael, ang pamilya ay hindi lang dugo. Ang pamilya ay ang mga taong dumating, na pumoprotekta sa iyo, na lumalaban para sa iyo. Tulad na paglaban mo para sa amin, tulad na paglaban ko para sa atin. Tumakbo pabalik si Miguela, walang hininga. Mama, nakita mo ba ako? Lumilipad ako. Hinila ko siya ng malapit. Hinalikan ang tuktok na kanyang ulo. Nakita kita. Anak, maganda ka. Nang gabing iyon, nakakuha ako ng isang huling mensahe mula kay Diana. Nagsara ang restaurant ni Eduardo kahapon. Bankruptcy filing numero 2. Akala kong dapat mong malaman. Binasa ko ito ng 2 beses. Hindi ako nakaramdam na saya tungkol dito, pero hindi rin ako nakaramdam na guilt. Nakaramdam ako ng isang bagay na mas simple. Tapos na. Binura ko ang mensahe. Ibinaba ko ang aking phone. Pumunta ako sa mga kwarto ng aking mga anak. Si Rafael ay nagbabasa. Si Miguela ay gumaguhit ng isa pang larawan. Isang bahay, isang pamilya. Stick figures pa rin na hawak kamay. Pero sa pagkakataong ito, may 3 figure lang. Itinulog ko silang pareho. Hinalikan silang pareho. Mama, bulong ni Miguela. Magiging okay ba tayo? Hinimas ko ang kanyang buhok pabalik. Anak, magiging okay tayo. Pangako? Pangako. Pinatay ko ang kanyang ilaw. Nagsara na kanyang pinto. Sa aking sariling kwarto, nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Nag-isip ako tungkol sa lottery ticket, ang press conference, ang pag-asang naramdaman kong malulutas ang pera ang lahat. Nag-isip ako tungkol sa hospital, ang takot, ang katahimikan mula sa mga taong dapat ay nag-aalaga. Nag-isip ako tungkol sa mga demand letter, ang mga kaso, ang news story, ang mga tawag, at banta at kasinunggalingan, at nag-isip ako tungkol sa aking mga anak. Ligtas. Gumagaling. Minamahal. Ang pera ay hindi kailanman ang punto. Ang proteksyon ang punto. At pinrotektahan ko sila, ganap. Humiga ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mga buwan, ang aking isip ay tahimik. Walang nang pagpaplano.
Walang nang estratehiya, walang nang paglalaban, kapayapaan lang. Ang uri na kapayapaan na nagmumula sa pagkakalam na ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Ang uri na kapayapaan na nagmumula sa pagtuturo sa iyong anak na minsan ang pagmamahal ay nangangahulugang maging sapat na malakas para tumayo mag-isa. Ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pagtingin sa iyong sarili sa salamin at pagkilala sa taong tumitingin pabalik. Isang tao na nasira, isang tao na lumaban pabalik, isang tao na nanalo. Tumunog ang aking phone ng huling beses, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Salamat sa pagsalita. Ginawa rin ni aking pamilya ang pareho sa akin. Dahil sa iyong kwento, nagfile na rin ako. Binigyan mo ako ng lakas ng loob. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking phone. Dahil tinanong ako ng aking pamilya minsan, ilang buwan na ang nakalipas kung ano ang gagawin ko tungkol dito. At gayon alam na nila. Sinabi nila na makasarili ako na gusto kong maibalik ang aking pera. Sinabi kong magamagnanakaw sila na kinuha ito sa una pa lang. Sa huli, sumang-ayon ang korte sa akin at hindi kailanman kailangang matuto ang aking mag-aanak na ang pamilya ay nanggangahulugang pagtanggap ang pagtataksil. Natuto sila na mas maganda na ang pagmamahal ay pumoprotekta palagi. Tapos, mag-aaral mula sa kuwentong ito. 1. Dokumentasyon ang susi, lagi mong idokumento ang magapautang sa pamilya sa nakasulat. Kumuha ang screenshot, mag-save ang voicemail, magtala ang petsa at halaga. 2. Ang kabutihan ay may hangganan. Ang pagiging mapagbigay ay maganda, pero kailangan ang magahangganan, lalo na sa pinansyal na usapin. 3. Huwag hayaang takutin ka. Gagamitin ang tao ang family loyalty at hiya para pigilan kang kumilos. Ang tunay na pamilya ay hindi gagawa niyan. 4. Magtiwala sa proseso. Ang legal system ay maring mabagal at komplikado, pero gumagana ito kung mayroon kang ebidensya. 5. Protektahan ang iyong mag-aanak. Ang pagtatayo para sa tama ay nagtuturo sa iyong mag-aanak ang mahalagang aral tungkol sa dignidad at katarungan. Tandaan, ang totoo pamilya ay hindi lamang dugo. Ito ay katapatan, suporta at pagmamahal na hindi may kondisyon.